Ayan! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Pwede po ba tayo ay tumayo? Ayan. So, pwede po natin i-occupied yung mga upuan na hindi pa po naupuan. Sige, usog po tayo sa harap. Yung mga hindi pa po na-occupied na upuan, usog po tayo. Yan, para tayo yung unang makakasalo ng pagpapala ng ating Panginoon. Sige, usog po tayo. Paki-occupied po ng mga upuan. And yung mga nasa likod, pwede na po tayong pumupo dito. Yan, yung mga nasa likod, pwede na rin pong pumasok yung mga nasa labas. Okay. Siyempre, start po muna tayo sa panalangin. Ayan, sige, pikit po natin yung mga mata natin, no? And i-welcome natin yung presensya ng ating Panginoon ngayong araw. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na to, Lord God, na dinala mo ang bawat isa ng ligtas at mapayapa. Lord, maraming salamat because we know, Lord, na Ikaw yung Diyos na nagsusustain sa amin sa pang-araw-araw. At hanggang ngayon, Panginoon, nandito kami nakakatayo dahil sa blessing na ipinagkakaloob mo. Maraming pong salamat, Lord. And we pray, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na sumalagit na, Panginoon, sa Sunday service namin na ito, Panginoon. Maraming salamat. Let your Holy Spirit, Panginoon, fill this church, Panginoon. Itong iglesia mo, naway ang bawat isa ay maranasan ang presensya mo at sabay-sabay kaming magpupuri, Panginoon. Sabay-sabay kaming sasamba because you deserve all praises, Panginoon. And we know, Lord God, na Ikaw yung Diyos na kasama namin ngayon. Maraming pong salamat, Lord, simula sa praise and worship hanggang sa word na ibababa mo. Ikaw yung Diyos na patuloy na mag-ready sa puso ng bawat isa na tanggapin ito, Panginoon. Maraming salamat. We honor you, we bless you, in the mighty name of Jesus. Amen! Sino man dahil na magpuri sa ating Panginoon? Ayan! Alam nyo ba, guys? Actually, pause ako ngayon. Tanong nyo kung bakit ako pause. Kasi ganito kapag nagpupuri ka sa Panginoon. Alam mo yon? So, saan mo ginagamit yung boses mo? Yung hindi mga kumakanta, saan mo ginagamit yan ng boses mo? Kaya ngayon, ibibigay natin yung the best sa ating Panginoon. Amen ba? Ayan. Siyempre, dapat full energy tayo. Full energy. Paano sumigaw ang excited? Paano sumayaw ang excited? Ayan. So, simula dito sa stage hanggang likod, sasayaw. Amen ba? Simula sa stage hanggang likod, kakanta. Amen? Amen! Ayan. Sige, patuloy tayong manabik sa ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Let's go. Let's praise our Lord. Ako'y nananabik sa'yo, pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit, walang malaya. Sabihin mo, sapagkat ang lungkot ay ilisan. Ang lungkot ay ilisan na. Nagpupuri! Sige, taas mo
Alam niyo, church, napakasaya magpuri sa ating Panginoon. Amen. Diba? Kahit na, alam mo yun, kanina pinagdadasal ko sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng boses. Kasi gusto ko ibigay yung best para sa iyo eh. Pero bakit hindi, yung mga iba dito, bakit hindi nila kayang kumanta para sa Panginoon? Kasi ako, di ba? Every time na napapaos ako, lagi ko sinasabi, okay lang Lord, kasi para sa'yo naman eh. So, I pray na yung boses na ginagamit natin, wala dapat tayong ibang pinagagamitan yan, kundi yung pagpupuri natin sa Panginoon. Amen ba? Amen? Sino nagagalak every time na uma-attend dito para magpuri sa Panginoon? So right now, sabi dyan, lahat posible. Ang nag-speak sa akin dyan, sabi ng Lord, walang matibay na tahanikala. Siya ang Diyos na nagpapalaya. Anong dala-dala mo bago ka pumunta dito? May sakit ka? Nangihina ka spiritual? Wala ka pinansyal? Sabi ng Lord, lahat posible. Siya yung Diyos na magpapalaya sa'yo sa nagkukulong sa'yo. Ano mang bagay yan, kayang-kaya ng Diyos. Sinong naniniwala na kaya ng Diyos ang lahat ng bagay? Kaya kung naniniwala ka, huwag kang tumahimik. Kasi ang bibig natin makapangyarihan eh. Kaya right now, i-declare mo na Lord, wala to, kaya-kaya namin ang lahat. Sapagkat lahat sa iyo ay posible. Come on, church. Walang matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Yes, Lord, hinati mo ang dagat pula, Panginoon. Hinati mo ang dagat pula. Nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya manalig ka sa ating Panginoon. Yes, Lord. Kaya sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Itaas mo ang mga kamay mo, come on, church! Simple sana nananalig. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Yes, Lord, walang imposible. Sabihin mo,
ay matatamo. Siya'y dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo, Panginoon. Sino kailangan ng kagalingan? Sino kailangan ng kalakasan? Magkaan mula sa pangalan ng ating Panginoon. I-claim mo na malaya ka na sa anumang bagay. Dakila ang ngalan mo. One last time, sa isang salita mo ay may mababago, kagalingan, kalikasan. Siya'y dakila, dakila ang ngalan mo. Come on, church! Sabay-sabay tayo! Lahat posible! Boses lang! Boses nyo lang, church, iparinig nyo sa ating Panginoon. Walang mahirap sa Kanya. Kayang-kaya mo sapagkat kasama mo siya. Lahat ng laban ay kakay. Sige, sabihin mo, iparinig mo sa ating Panginoon. Panginoon, lahat posible. Lahat posible. Come on, church, let's raise our hands and let's continue to declare that, Lord, we claim it. We claim it na walang mahirap sa'yo. Pinagaling mo na kami. Pinalakas mo na kami. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Sige, boses lang. One last time, church. Lahat posible. Lahat posible. Sana nanalig. Walang mahirap. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Sige, sabihin mo one last time, lahat posible. Lahat posible sana nanalig. Walang mahirap Sa Sabihin natin lahat ng laban, Panginoon. Lahat ng laban lahat ng laban, Panginoon, ay kakayanin namin. Sige, sabihin mo, lahat ng laban ay kakayanin. Lahat ng laban ay kakayanin. One last time, come on. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Sabihin mo, kasama mo siya. Kasama kita. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name. We bless your name. Good morning, mga kapatid. Grabe, ang init. Parang hiningal ako doon. Ang ganda, no? Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Grabe. Grabe, no? Grabe talaga ang Lord. So, andito ako to share a verse. Malapit sa puso ko tong verse na to, na pinag-aralan namin to kanina. Iilan lang kami dito. And hindi ko alam, magkadikit pala yung pusod namin ni Sister Diana. Hindi ko alam.
na yun yung ituturo niya sa Sunday Adult. So, sa akin, may connect yan sa tithes natin. So, sabi sa verse, Proverbs 3 verse 5 to 6. So, yan din talaga yung tinuro ni Sister Diana. So, basahin ko. Sabi dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, bakit ito yung ginamit kong verse sa panimula? Alam niyo sa pagta-tithes, hindi mo magagawa mag-tithes hanggat hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Hindi ka makakapag-tithes, bet yung mga kapatid, pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos. So bakit itong panimula natin? Kasi yung sabi dito, trust in the Lord and lean not on your own understanding. So ibig sabihin, huwag kang manangan sa sarili mong kakayanan. Dito, itong verse na to, it encourages us, si Lord ine-encourage tayo na ang pag-asa ay nasa Kanya. Doon tayo umasa sa karunungan niya. Hindi sa karunungan natin, hindi sa karunungan ng tao. Bakit? Kasi pag umasa ka sa karunungan mo, lalo na kung marami kang pera, mayaman ka, alam nyo ba ang pera? Isang pitik lang ng Lord yan na maaring maubos yan. Nauubos yan. Ang pera nauubos, kaya wag tayong mayabang. 'Di ba? Ang daming taong mayabang kasi mayaman, akala nila kaya na nilang lahat. Pero hindi. Apart from Lord, we can do nothing. Tandaan natin yan mga kapatid. So meaning, kung pupunta ako sa Malakay 3:10, ang sabi doon, dalhin ninyo ng buo. Pag sinabing dalhin, it's a command, di ba? Yes. O sinong gusto dito ng pagpapala? Okay. So lahat tayo gusto ng pagpapala. Which is pag sinabing dalhin, kailangan kang sumunod. Diba? Kailangan mong gawin, whether it's mandatory or not. Pero sa akin, mandatory yun eh. Kasi yun yung natutunan ko dito nung nagsimula ako. Share ko lang. Every time na nagsishare ako, galing kami sa ibang church. Malaki siya kasi, kaya yung binibigay ko, palaging 100. Totoo po yan, 100. Bakit? Kasi ang yaman ng church na yun. Maraming tao, ang ganda ng ambience, may mga artista. Pero hindi na ituro yung tapat na pagbibigay. Hindi ko kasi alam yun eh. Kumbaga, sabi ko, teka, 100 lang kasi mayayaman na yung ma-attend dito. At saka malaki na tong church, mayaman na sila. Pero hindi pala yun. Dapat makita ng Lord yung katapatan sa puso mo. Hindi ka nag-iisip na, mayaman na kasi yan eh. Hindi na ako magbibigay ng talagang tama. Pero mali. Yun yung natutunan ko dito. And for all you know, bakit tayo nandirito? Isa sa pagpapasalamat, buhay ka pa. So kung nagtitiwala ka sa Diyos, magbibigay ka ng tapat sa Kanya. Hindi mo kukuriputin ang Lord. Nakakapagbigay ka nga sa sa mga barkada mo, di ba? Pagka may inuman, payabangan, di ba? So bakit sa Lord hirap tayong magbigay? So marami pa Inuutos ng Lord yan, dalhin mo. At hindi lang naman yung tithes mo, baka naman mahirati na tayo sa tithes. Makalimutan na natin yung talagang kailangan nating gawin na share His words. Diba? Share His words. So tatanungin ko, nasan ba si Brother Miguel? Ay, yun. Brother Miguel, bakit ka nandito? Bakit kami nandito? Sa akin po, unang-una po, syempre, iniibig ko si Lord by doing po sa commandments niya. Sa Hebreo, di ba po sabi niya, huwag ninyong kaligtaan ang mga pagtitipon gaya nito. Bakit po? Kasi sa pagtitipon na ito, is dito po tayo lumalago, dito tayo natututo. Ayun po, Ate Rachel. Yes, okay. Bakit tayo nandito? It's because gusto nating matuto. At ang ating pastor, tinuturuan tayo. So kung babaliwalain natin yung mga pagtuturong yan, hindi tayo mababago. Ibig sabihin, nakikinig ka,
Pasok dito, labas doon. Kasi hindi mo i-apply eh. Pinakinggan mo lang. So, paano ka mababago? Amen, mga kapatid? Dapat i-apply. So, ang pinaka-key dyan, para makapagbigay ka, magtiwala ka sa Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat. Kakakanta lang natin. 'Di ba? Walang imposible sa Diyos sa mga nagtitiwala. So, sige nga, try ko nga. Pumalakpak ang hindi nagtitiwala sa Diyos. Ay, nakinig. Very good. So, pumalakpak ang nagtitiwala sa Diyos. Yes, thank you, Lord. Ang galing ha, talagang may pandinig ha. So, okay. So, maraming salamat. So, tayo po tayo. Ialay natin tong ating handog para sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagtitipon na ito. And Lord, narito po kami sa pagbibigay. Ito po ay pagbabalik. Gratitude namin sa iyo, pasasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Hindi lang more on monetary, yung kagalingan namin, yung kapayapaan sa puso namin. Turuan mo kami, Lord. Tulungan mo kami na mahalin ka. Tulungan mo kami na magbigay sa iyo ng tapat. Maraming salamat po. Ito po ang alay namin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwedeng pakilakas ng konti. Yan. Okay, so isa pong mapagpalang umagang muli. Napakagandang umaga. Pinagpalang umaga sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Ikaw at ako ngayon ay muli narito. Ikaw at ako ngayon ay sama-samang sinasamba ang Lord. Sama-samang Lord, na mga papurit, pagsamba, sama-samang dumadalangin sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat ikaw at ako ay patuloy na hinihipo ng Panginoon upang makita mo ang katotohanan. Okay. Hindi gumagana itong aking clicker. Okay, so yun po lagi natin ginagawa Sunday in, Sunday out ay tayo po ay may dinideklara. Dinideclare po natin, sinasambit po ng ating mga labi, yung pong narito sa ating monitor. Why? Because we do believe that confession, whatever we confess, we possess. And whatever we believe, we receive. So without further ado, brothers, sisters, and friends, pwede po ba nating bigkasin? Yung pong nasa monitor po natin. Nawa, dala po natin yung ating mga Bible sapagkat tanging ang salita lamang ng Diyos ang siyang nagpapabago ng buhay natin. So, 1, 2, go. This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God because you and I, like Jesus, have the heart for the lost. Amen. I-encourage ko po kayo, mga minamahal, na every time na attend tayo ng church, kindly bring your Bible. Dahil una sa lahat, maaari po ninyong markahan ng sa gayon ay ma-review po natin. Also, not only our Bibles,
ang kailangan natin dalhin, kundi magdala na rin po tayo ng notebook and pen para maisulat natin yung pong mga bagong kataga, yung pong mga bagong maririnig natin, yung pong mga bagong prinsipyo na itinuturo po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, ngayon, ano po ba ang atin pong tatalakayin? Ang tatalakayin po natin is all about pruning and obedience. Ano ba yung pruning? Marami po kasi sa atin naghahangad na mabago. Mabagong buhay, maiayos ang buhay, pero nahihirapan tayo. Nahihirapan tayo na sumunod. Nahihirapan tayo na gawin. Madalas po nakakapakinig na tayo ng salita ng Diyos. Madalas, nababasa rin natin, at alam po ba ninyo ang sinabi ng Biblia? Ang sabi po ng Panginoon sa aklat ni Mateo, ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y hindi sinasagawa, ay mailahalin tulad sa taong nagtayo ng tahanan ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumaan ang bagyo, dumaan ang baha, lumakas ng malakas ang ulan, nagkaroon ng kalamidad, at ang bahay ay nagiba. Ngunit ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y isinasagawa, ay mahilan tulad sa taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan ang bagyo't ulan, bumaha, at ang bahay ay hindi natinag, na natiling nakatayo. Ang bahay dito, mga minamahal, ay walang iba kundi ikaw, ako, tayo, ang buhay natin. Kapag ang buhay natin, mga kapatid, ay nakatayo sa ibabaw ng bato, sigurado ako na may tibay iyan, sapagkat the rock represents no other than Jesus Christ. Yun po yun. Sapagkat ang tawag din po kay Kristo noon, sa Biblia, ayon sa Biblia, ay the rock. Hindi lamang po siya tinawag na the bread, hindi lamang po siya tinawag na ilaw, but rather tinawag din po siyang rock. So dito mga kapatid, marami sa atin ang nagnanasa na mabago, especially this month, nasa kalahagitnaan na po tayo. And actually po, more than half of the month na tayo ng 2026. And still, this is the first month of the year 2026. Ang laki pa ng pagkakataon ng bawat isa po sa atin na maiayos yung buhay natin kumpara nung nakaraang taon. Malaki pa yung pagkakataon natin na maging mas maganda, mas mabuti, mas maayos yung mga buhay natin, na kung saan pagsapit ng Disyembre o magbabagong taon na naman, parating na naman ang 2027, dito po ang pasasalamat mo sa Diyos ay magiging mas grabe. Mga kapatid, kaya po ito ang dapat nating talakayin. Marami kasi sa atin ang nagnanasang mabago. Pero sa totoo lamang, ang pagbabago ay nasa pagsunod po natin sa Panginoon. Hanggat hindi po tayo marunong sumunod sa Diyos, ang buhay natin kailanman ay hindi mababago. At sa ating po pagsunod, mga minamahal, mahalaga po na may tatanggalin tayo sa buhay natin. May aalisin tayo sa buhay natin. Mga bagay na kung saan nakabibigat sa atin sa ating paglalakbay patungo sa Panginoon, sa ating pagbabago ng buhay na kung saan yung pinakananasa natin. Dahil ang dami-dami nating binubuhat na bagahe, mga baggages na walang kwenta, mga baggages na nakabibigat sa iyo, sa akin, sa atin, na kung saan ito po yung pumipigil ng pagtatagumpay mo, ito yung pumipigil ng paglago mo, ito po yung pumipigil ng pagpapala na dapat ay makarating sa iyo.
At dito po mga kapatid, ang unang-unang dapat nating gawin ay pagtatanggal. Yan po. So, pero alam nyo mga kapatid, marami sa atin gusto talaga natin mabago, gusto natin mapagpala. Pero ang lahat ng yan ay may mga prerequisite na tinatawag. Yun po, may prerequisite na kailangan upang sa ating pagtatagumpay sa hinahangad ng bawat isa sa atin. So, we have, all of us, have to do something to achieve something. Hindi mo ma-achieve ang anything without doing anything. Mahalaga kapatid na may gagawin ka para may mangyari doon sa ginawa mo. Kung wala kang gagawin, kung hindi ka aaksyon, kung hindi ka kikilos, anumang pinaplano mo, anumang gusto mo, ay mananatiling drawing yan sa buhay mo. Why? Because you are not doing anything. You have to step your foot forward to accomplish your goals, your plans. Yan po. At kung mananatili ka sa kinatatayuan mo, hindi ka gagalaw, imposible. Bagamat kinanta natin kanina, walang imposible sa nananalig sa Kanya. Pero, nangangailangan, naniniwala tayo, Lord, totoo po na wala pong imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay posible sa iyo. But, if you will not do anything with regards to what you plan to do, your faith is nothing. Your song is nothing. Kapatid, tandaan nyo, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kilos at gawa ay patay. Amen? Gusto mong lumago, ayaw mong kumilos. Gusto mong mabago, pero ayaw mong lakaran yung daan patungo sa pagbabago. Gusto mong maging tapat, pero ayaw mong tanggalin yung mga bagay na pumipigil sa iyo para maging tapat ka. Gusto mong masipag, pero yung mga taong sinasamahan mo, kapatid, ayaw mo silang bitawan, ayaw mo silang iwanan, ayaw mo silang takwil, ayaw mo silang alisin sa buhay mo. Bakit? Dahil mga napamahal na sa iyo. Ang alin? Yung mga kaibigan mo na nagtuturo sa iyo ng katamaran, na nagtuturo sa iyo ng kasamaan, na nagtuturo sa iyo ng mga maling paniniwala. Na akala mo, kaya naman, dahil sa tagal ng inyong mga pagsasama, akala mo, yung mga mali, unti-unti, nagiging tama. Amen? At yung mga abnormal, is it normal for a normal individual na gumawa ng kasalanan? Normal gumawa ng kasalanan? Ang isang normal na tao? Kunyari po. Kunyari, asawa na may asawa, aagawin mo. Sige. 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 Yung nagsabing normal. Kunyari, yung asawa mo, aagawin ng kaibigan mo. Normal? Hindi. Hindi normal yun. Kaya na, kapag natuto siya, nawili siya sa pang-aagaw ng asawa, yung abnormal, nagiging normal. Amen? Amen. Yung dati, tapat ka, nag-aaral ka sa school, pero nakatabi mo yung first honor sa inyo, nawili ka, pinakopya ka minsan, nawili ka na sa pangungopya, kaya ang naging normal sa iyo ay yung abnormal na nangungopya ka, naging normal sa iyo na maging cheater ka. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, madalas sa mga normal, kapag ginawa mo yung bagay na abnormal, yung abnormal na ginagawa mo, nagiging normal na sa iyo. Kaya kapag ka naging normal na sa iyo, yung mga pangit, yung mga mali, yung mga abnormal na bagay, dito ka na
naliligaw. Hindi mo na ngayon ma-distinguish kung ano ang tama sa mali. Amen? Dahil hindi mo pinigilan, hindi mo sinaway, hindi ka gumawa ng paraan para hindi magawa yung bagay that is abnormal. Amen? Alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. So, yung mali, lagi mong ginagawa, nagiging normal sa iyong gumawa ng mali. Amen? Hanggang sa ang mali ay nagiging buhay mo na. Amen? So, dito mga kapatid, we have to do something to achieve something. Katulad po na sinabi sa Matthew 6:33. Ako po hindi ko sasabihin magkadugtong ang pusod dahil hindi totoo yun. Ang sasabihin ko, iisa espiritu natin. Amen? Iyon ang tamang salita. Bakit? Yung espiritong kumikilos sa iyo, yun rin yung espiritong kumikilos sa akin. Kaya nagkakaisa tayo ng espiritu, hindi ng pusod. Ano ba yan? Seek first His kingdom and His righteousness, and everything shall be added unto you. Everything will come to you. Everything will follow you. Yun ang gusto ng karamihan sa atin eh. Yung pagpapala, susundan ka. Pagpapala, hahabulin ka. Pero ayaw mong gawin yung una. Ayaw mong gawin yung prerequisite. Ano yung prerequisite? Unahin mo daw muna. Hanapin mo daw muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano yung katwiran? Kabanalan. Kapag nakita mo na, kapag ginawa mo na, kapag sinunod mo na, and then, here comes blessing. Tsaka pa lamang darating yung pong pagpapala. Tsaka ka pa lamang hahabulin ng mga pagpapala after. Bakit mo sinisik ang kingdom ng Lord? Upang pagpalain tayo. Bakit mo sinisik ang katwiran ng Lord, ang kabanalan ng Lord? Tandaan niyo po, tulad na sinabi kanina, ang kawalan ng pagsunod, ang kawalan ng pananampalataya, dito, hindi ka magbibigay ng tapat sa Panginoon. Hindi ka susunod hindi ka naman naniniwala. Tandaan niyo po, ano ba ang pananampalataya? Pananampalataya, paggawa ng mga bagay na hindi mo nakikita, pag-asa, inaangkin mo na ito'y mangyayari sa iyo kahit hindi mo nakikita pa. Amen? At ito'y darating sa iyo. So here, mga kapatid, we have to do something to achieve something. What are we going to do for the blessing to run after us? Seek first His kingdom. Unahin mo, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang kabanalan at ang kanyang katwiran. Yan po yun. So, mga kapatid, alam ninyo, kapag nais ng Diyos na ikaw ay i-promote, kapag nais ng Diyos na itaas ka, kapag nais ng Diyos sa pagtagumpayin ka, may gagawin ng Diyos na mahirap na bagay sa iyo. At minsan, yung mahirap na bagay, ito pa yung bagay na ayaw mo mangyari sa iyo. Do you believe in that? Naalala ko lang yung isang pastor na nakasama ko po nung araw. Kapag nananalangin yon, teacher kasi siya, nagturo siya. Mas nauna siyang naging teacher sa akin. Kapag nananalangin yon, ang lakas, ang ingay, hindi ako makapag-concentrate sa panalangin. Kasama ko po yung pastor sa aming simbahan noong araw. Noong ako po yung nag-uumpisa. Alam nyo, mga kapatid, ayokong makasama siya, ayokong makatabi siya dahil ang ingay. May kilala kayong taong maingay kahit hindi mo kinakausap, daldal sa tabi mo? Tapos hindi bali sana kung bubulong lang. Bakit nakatingin ka? Oh, wala. Hindi bali sana kung bubulong lang Kasong ingay, ayoko makatabi. Lalo na pag madaling araw, ayoko siya makasama dahil hindi ako makapanalangin. Ako lumalabas ng kwarto. Pero alam niyo, minsan,
nagkaroon kami na retreat sa iglesyang kinasasapian ko noon. Retreat dahil training po naming mga pastor. So, alam nyo, ilang kami noon? 12 kami mga pastor sa isang church. Iba't ibang lugar po yun. Ako po nung araw na-assign ako sa Laguna, sa San Pablo. Yung pastor na ayokong makasama, nag-assign yung senior pastor namin kung sino-sino magkakasama sa kwarto. Yung ayokong makasama, yun yung nakasama ko. Kako, patay. Hindi na ako makakatulog na naman ito. Ang ingay nito. Ayun po, pero alam niyo mga kapatid, kaya pala nangyayari yon dahil nais ng Diyos na pakinisin yung mga magagaspang na bahagi ng buhay natin. Uy, yun! Narinig ko. Ibig linisin, kayo rin, tanggalin ng Diyos yung mga magagaspang, yung mga pangit na pag-uugalay natin. Iyon po yun. So, kako, anong ibig sabihin? For you to love the unlovable. Mahirap, madali. Madali bang ibigin yung hindi ka ibig-ibig? No? Grabe. Ang ingay niya, ayoko makatabi yan. Nadidistract ako dyan. Ay pa mga kapatid, so, grabe na po. May gagawing mahirap ang Diyos kapag ikaw is about to be promoted. Hello? If you are about to be promoted, tandaan mo, merong gagawing kakaiba ang Diyos sa iyo. Bagay na minsan, hindi minsan, madalas, yung ayaw mo mangyari, yun ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Ayan po. Bakit? Dahil, alam nyo, bakit ganon? Tandaan mo, kapag ka nangyayari yun, that is one of the signs na kung saan you are about to be elevated. You are about to be promoted. Amen? Amen. Malapit na itaas ka ng Diyos, i-promote ka ng Diyos. Amen? Amen? Ang problema, ito na naman. Ang iniisip ng marami sa atin, oh, sister, ikaw mamamahala sa ganitong gawa. Pastor naman, umaayaw. Ang nasa isip, ito na naman si pastor, pinahihirapan na naman kami. Alam niyo ba, yung pagtitrain sa atin, pamahalaan mo ito, gawin mo ito, that is part of God's promotion. Pinopromote ka niya, tinuturuan ka niya, tinitrain ka niya, dahil i-elevate ka ng Diyos sa certain position, not only in the church, but rather even to your offices, to your jobs, even to your businesses, even to your school. Unti-unti tinuturuan ka, and that starts inside the church. Amen? Amen. Ay po, so mga kapatid, at kapag ka nangyayari yan, ito po, tingnan ninyo, ang Diyos unti-unti ipakikita sa iyo ang maraming pintuan. Pinto na kung saan ay may mga susi. Pero, yung pong pinto na nais buksan ng Diyos sa iyo. Anong ibig sabihin? Maraming inihandang pinto para sa iyo this year. Pinto na kung saan ay dadaanan mo tungo sa pagbabago, tungo sa pagtatagumpay, tungo sa pag-asenso, tungo sa pagtaas, tungo sa paglunlad, tungo sa paglago. Amen? Amen. But not all the doors is for you. Hindi lahat ng pinto para sa iyo. Kaya kung nariyan, nagbubukas ng pinto, Lord, ano po ang dapat kong piliin? Panginoon, may nag-apply ako ng trabaho. Tapos po, 3 yung sumagot sa akin na interview ako. Tapos natanggap na-approvean siya sa lahat ng mga examinations niya, sa lahat ng mga interview sa kanya. 3 opisina yon, 3 jobs yon. Panginoon, ipanalangin mo kung ano yung karapat-dapat sa iyo. Hindi porket mas mataas ang sweldo rito. Dito ako. Tapos, ang trabaho hanggang linggo, walang pahinga. Grabe. Alam niyo mga kapatid, meron tayo isang kapatid dito nung araw.
Pagka-graduate niya, sabi sa pastor, pag-pray mo po ako, hindi po ako tatanggap ng trabaho na kung saan maapektuhan yung Sabado at Linggo ko. Hindi po ako tatanggap ng trabaho na kung saan ay matitigil ako sa paglilingkod ko sa Lord. Alam niyo po, ang daming nag-offer sa kanya. Iba-iba. Tanong siya ng tanong kako pag-pray natin. Hindi yan para sa iyo. And then, alam niyo kung ilang taon bago siya sinagot ng Lord? Mahigit 2 taon na naghintay siya ng trabaho. So, noong narinig ko sa kanya, Pastor, ito po yung meron na naman po tumanggap sa akin, bangko. Anong bangko yan? Di kapag pray natin, sabi ng Panginoon, go. After praying for that job, for that office, sige, matatanggap ka dyan. Yan na magiging trabaho mo. And until now, nandoon na siya. Andoon pa rin siya. So, mga kapatid, sige po, palapakan natin ang Panginoon. Dahil marunong kang makinig sa Panginoon. Hindi yung konting opportunity, akala mo, yun na. Magkaroon ka lang ng pera, kumita ka lang, magkaroon ka lang ng trabaho. Hindi po. At madalas, mga kapatid, meron naman tayo, gustong umasenso, gustong mabago. Nagtrabaho naman sa Pogo. Alam niyo yung Pogo? Ano po yun? Binaliktad, iniba lang yung dulo. Yung Pero dapat yung mga pogi, dapat. Pero mga naging Pogo. Ayun po. So ano nangyari? Edi yun. Akala niya, yayaman siya, uunlad siya. Ayun, lalo siya nagkaloko-loko, naiwanan pa niya yung gawain sa Panginoon. Buti na lamang hindi siya nahuli. Yung palang opisina na yun, isa sa mga money laundering. Ayan po. So mga kapatid, grabe. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nagbalik loob na yung kapatid natin. So mga kapatid, minsan tayo, ano ba ito? Hindi na ako nakaalis dito. Minsan tayo, mga kapatid, nawiwili tayo. Akala natin, ito na yung tama. Akala natin, ito na yung gusto ng Diyos. Akala natin, ito na yung maganda para sa atin. Pero hanggat hindi mo ipinapanalangin na i-guide ka ng Lord, maliligaw at maliligaw ka. Amen? Amen? So here, mga kapatid, may 3 pintuan po ang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. At sa mga pintuang ito, mga kapatid, ay may gagawin ang Diyos na mahirap. Hindi para pahirapan tayo, kundi para ihanda ka. Ihanda po tayo. At madalas nga po, mga kapatid, sa paghahanda sa atin ng Diyos, ibang klase maganda ang Diyos. Yung po mga ayaw natin, yung pa yung inihanda niya. Lord, ayoko naman yan. Iniiwasan ko nga yan. Baka dyan mo ko pilit na isinusway, pilit na dinadaan. Yun po, mga kapatid. So, ibang klase ang Panginoon natin. Tandaan po natin, alam kasi ng Diyos kung ano mabuti sa iyo. Alam ng Diyos yung dulo ng buhay mo. Kaya ang gagawin ng Diyos sa iyo, kakaiba. Lalo na kung ikaw ay talagang tapat sa Kanya, nananalangin sa Kanya, tumatawag sa Kanya, at hindi mo pinababayaan yung relasyon mo sa Panginoon. So tandaan nyo, kaya alam ng Diyos yung dulo ng buhay mo, yung katapusan ng buhay mo, dahil siya ang creator mo. Amen? Amen? So tulad po ng, kilala nyo si Henry Ford? Yung gumawa ng Ford Motors, yung may-ari ng Ford Motors. Tama ba ako? Si Henry Ford? So, alam nyo, with regards to his creation, ano yung kinreate niya? Yung Ford Motors, yung mga kotse nila noong araw. Noong araw, ang naimbento niya, ginawa niya, ang kotse, puro paabante, walang atras. Hanggang sa na-discover rin niya kung paano pag-atras. Now, ano man ang magisira, whatever parts of that vehicle, of that car, alam na alam niya. Gawin lahat ng pyesa, kilala niya. Ayun po. So, why? Dahil
Siya ang creator nun eh. Ayun po, so mga kapatid, kung sino nag-create, alam niya kung paano gawin. Alam niya kung ano mabuti doon. Katulad lalo na ang Diyos. Iyan po. So mga kapatid, dito, meron pong 3 susi. Akong ipapakita sa inyo or tatalakayin sa bawat isa. Susi kung paano po natin buksan ang pintuan ng pagpapala sa taong ito. Yan po. So, ano yung unang susi? Ang unang susi po, mga kapatid, ay there is pruning. Meron pong pagtanggal, meron pong pag-alis, meron pong pagtapyas. Ang pruning po ay ginagamit na salita sa halaman. Tinatapyas po. So, meron bang pagtuturo tungkol sa halaman? Opo. Saan nakasulat ito? Yan po, sa John chapter 15, verses 1 to 5. Yan po muna ang ating tatalakayin. I am the true vine and my Father is a gardener. Ako ang puno ng ubas at ang aking ama ay magsasaka. Sino nagsasalita rito? Ang nagsasalita po rito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang anak, si Jesucristo. I am the true vine and my Father is a gardener. Verse 2, tingnan niyo po ito. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Pinuputol niya ang bawat sanga na hindi namumunga. Take note of that. While, binilugan ko po, every branch that does not bear fruit at ang lahat ng mga sanga na that does bear fruit, ang lahat ng mga sanga na namumunga, tingnan niyo po ito, pinuputulan pa rin niya. Every branch that does bear fruit, He prunes. Pinuputulan pa rin niya. Why? So that it will be even more fruitful. Upang mas lalo pang mamunga. Grabe, no po? Kaya kapatid, alam mo, huwag mo sabihin pinagpapala ka ngayon. Hindi ka nagagalawin ng Diyos. Gagalawin ka pa rin ng Diyos. Tuturuan ka pa rin ng Diyos. Why? Dahil ang nais ng Diyos sa iyo, though you are already blessed at this very moment, ang nais ng Diyos sa iyo is to be more blessed. Amen? Mas higit na pagpapala ang nais ng Diyos sa iyo. Ayaw ng Diyos sa iyo na kung ganito kalaki ang pagpapala mo, ibig ng Diyos, tumaas pa ang blessing mo. At pagka nandito ka na sa ganitong level ng blessing, unti-unti, ang nais ng Diyos sa iyo, pataasin pa, tumaas, tumaas, tumaas. Why? Para magamit mo. Saan? Sa ubasan ng Diyos. Hindi para magamit mo lang sa pamilya mo, sa sarili mo. Hindi. Sa buhay mo. Hindi. Yan kaya kapag papala. Tandaan mo, ang sabi po ng Biblia, you are blessed for you to be a blessing. Pagpapalain ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Amen? Amen. Nakasulat po yan, 2 Corinthians chapter 9, verse 11. Pasasaganain ko kayo upang maraming magpasalamat sa mga tulong na ibibigay nyo sa iba. Yan po sabi. So, pagpapalain ako ng Diyos para maging makatulong sa iba, para maging pagpapala sa iba. At ang gagawin ng mga pinagpapala mo, kapatid, magpapasalamat sila sa Diyos. Lord, salamat sa iyong anak na si Blabla. Dahil pinagpapala niya ako, tinutulungan niya ako. At dahil sa pasasalamat na iyon ng kapatid, alam mo ba ang mangyayari? Ang puso ng Diyos ay nahihipo. At dahil nahihipo ang puso ng Diyos, natutuwa siya sa ginagawa mong pagtulong sa iba. At habang tinutulungan mo siya, ang Diyos dahil natutuwa siya, mas lalo kanyang bubuhusan ng pagpapala. Naku, para mas lalong marami pang pagpalain ng anak kong ito, bubuhusan ko siya ng pagpapala. Nang sa gayon, maraming mapagpapala at maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala na binibigay ko sa taong iyon. Amen? Yun po yun. Kaya kung ikaw, kapatid, pinagpapala at hindi ka marunong magpala, I'm sorry to tell you, bukas makalawa, matutuyo ang pagpapalang yan.
Amen? Paano po yan, pastor? Estudyante lang ako. Sino estudyante rito? Taas ang kamay. Okay. Kapag estudyante ba, hindi na dapat pwede nang hindi magbigay sa Diyos? Sa mga estudyante na gustong mapagpala, sino sa inyo ang gustong mapagpala sa mga estudyante? Totoo? Gusto niyo mapagpala? Totoo? Okay. May baon kayo, tama? Kahit magkano baon nyo, kahit ang baon nyo 20 pesos, magkano ang 10% ng 20 pesos? 2 piso. Ipunin ninyo, ibigay ninyo sa Panginoon. Ay po, so, at makikita ninyo, dahil sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10, subukin ninyo ako. Dito lamang naghamon ang Diyos sa atin. Subukin ninyo ako kung di ko buksan ang dungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga pagpapalang walang silid kalagyan. Grabe no po. Try me on this if I will not throw open the doors of heaven and pour to you the blessings I have here in heaven. Yan po mga kapatid. So, grabe. So, tingnan niyo po ito. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Bakit pinuputulan yung mga sanga na hindi namumunga? Para mamunga. Bakit po yung mga sanga na namumunga na puputulan din niya? Para mas lalo pang mamunga. Amen? Yan po yun. So, verse 3. Ito po, verse 3. You are already clean because of the word I have spoken to you. Take note of this. Bakit ganito ang sinabi rito? Sa Tagalog po ito, nalinis na kayo. Nalinis na kayo, ibig sabihin, you are already clean. Already clean. Past tense. Tama? Bakit past tense? Ito po yung mga kaya already clean dahil ito po yung mga taong sumunod sa pinagagawa ng Lord. Kaya sa kanilang pagsunod, sabi ng Panginoon, you are already clean because of the word I have spoken. Again, past tense. I have spoken to you na sinalita ko sa inyo. Nakinig yung mga tao. Anong ibig sabihin nakinig? Sumunod yung mga tao sa salita na narinig nila sa Panginoon, ginawa nila, sumunod sila, kaya naman ang sabi ng Panginoon, you are already clean. Lilinisin ka ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, sa isang puno, ang paglilinis ng Panginoon, tinatahabas niya yung mga dahon. Nakakita na kayo ng puno ng ubas? Kung papansinin ninyo, yung mga dahon po ng puno ng ubas tinatanggal. Bakit? Para mag-sprout yung mga fruit. Dahil yung dahon umaagaw ng nutrients na kung saan kailangan ng mga fruits ng ubas. Yun po. At kaya po pagka natanggal na yon, yung mga dahon, makikita ninyo, yung mga nag-sprout, yung mga bunga. Ayun po. Even sa puno ng fig tree, igos, humanap si Jesus dahil nagutom si Jesus minsan. Naganap siya ng bunga dahil nagugutom siya. Ano ginawa niya? Sinumpa niya, wala siyang makitang bunga. Ano nakita niya? Puro dahon. Puro dahon. So, nagalit siya. Asan ang bunga? Sayang yung space, nakasisikip lang. 2 beses po nagutom si Jesus sa Biblia. At ang halimbawa ay yung puno, fig tree. Yung isa sinumpa niya, yung isa pinapuputol niya. Hanggang sa, yung po pinapuputol niya, nakiusap yung nag-aalaga ng puno. Sabi niya sa Panginoong Jesus, sabi niya, ay, Panginoon, bigyan pa po natin ng 10 taon, bigyan pa po natin ng pagkakataon, 1 taon kung siyang aalagaan, lalagyan ng pataba, at kapag hindi pa po siya namunga sa susunod na taon, ay puputulin ko na po siya. Tignan niyo po yan. No? So mga kapatid, ang Diyos naghahanap ng bunga sa atin.
And of course, dito po sa ating tinatalakay sa John chapter 15, pinakikita po rito, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Yan po. So, you are already clean because of the word I have spoken to you. Okay, so, there is pruning. Dito po sa ating tinatalakay, pinuprune niya. Ito po ay ang pagputol, ang pag-aalis ng mga bagay na nakabibigat sa atin upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng pagbabago, patuloy na magkaroon ng pagtatagumpay, patuloy na makarating doon sa lugar na nais ng Diyos na pagdalhan sa atin. Pero kung mananatiling mabigat ang mga bagahe natin, ang katawan natin, ang buhay natin, ang bigat, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng katamaran, punong-puno ng mga bisyo, punong-puno ng kalokohan, ang bigat, hindi ka makakarating doon sa gustong dalhan sa iyo ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kailangan unti-unti itong mga bagahe natin na walang kwenta ay inaalis po ng Diyos sa atin sapagkat ang mga bagaheng ito magiging hadlang sa pag-asenso mo, magiging hadlang sa paglago mo, magiging hadlang sa pagtatagumpay mo. Yan po. At alam po ba ninyo, tulad na sinabi ko kanina, ang Diyos kapag ka nagtanggal, madalas, ito po yung mahirap gawin. Ito po yung nanghihinayang tayong gawin. Nanghihinayang tayong alisin sa atin. Bakit? Ano ba ito? Ito po, kadalasan, ang pinatatanggal ng Lord, pinaalis ng Lord sa ating mga buhay, ay yung mga taong malalapit sa atin. Akala mo yun na tumutulong sa'yo. Pero yung pala, ang nagiging pabigat sa buhay mo. Ano pa? Inaalis ng Diyos yung masasamang ugali natin. At minsan, yung opportunity na kung saan ay akala mo, aasenso ka roon, akala mo, gaganda buhay mo doon. Pero, tandaan mo, tulad na sinabi ko kanina, mas alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa atin. Amen? Kaya naman po, kahit siya opportunity, sige po, palakpakan mo ang Panginoon. Kahit ito'y sa paningin mo, kapatid, opportunity, magandang opportunity, kikita ako rito, mababago buhay ko. Hello, hanggat hindi galing sa Panginoon, dinadaya ka lang ng isipan mo. Maaring kaya yan na nasa isip mo, may bumubulong sa'yo. Tandaan mo, kapatid, 3 ang bubulong sa'yo. Bubulungan ka ng demonyo, puro ka sinungalingan. Bubulungan ka ng sarili mo. Kung ano yung gusto mo, yun ang laging bumubulong sa'yo. At madalas, ang bulong ng Diyos hindi natin marinig. Amen? Paano natin maririnig ang bulong ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang salita. Amen? Yun lamang po. So dito mga kapatid, ang mga ganitong kaganapan ay na nangyayari sa atin, yung pong tatanggalin ng Diyos sa mga taong malalapit sa atin, tatanggalin ng Diyos sa mga ugali nating hindi maganda, aalisin ng Diyos kahit na mga opportunities, minsan inaalis po ng Diyos. Ang ganito pong mga kaganapan, mga kapatid, ay hindi po para parusahan tayo ng Diyos. Bagkus tinatanggal po ng Panginoon ang mga bagay na ito, mga bagay na walang kwenta, sa buhay po natin. Ito po yung mga bagay na nakapagpapabigat, na mga bagay na humahadlang upang tayo'y mabago, sapagkat ito po'y pabigat lamang sa atin, nasasaktan po tayo na sobra. Hanggang sa kung ano-ano naiisip natin against the Lord. Nasasaktan tayo ng sobra hanggang sa nagagalit tayo sa Kanya. At minsan, naisip pa natin na, mahal pa kaya ako ng Diyos? Yan po mga kapatid, alam nyo, ang lahat ng mga bagay ng pagsasaayos sa atin ng Diyos, hindi po ito ibig sabihin ay pinarurusahan tayo ng Diyos.
Hindi po ito parusa, mga kapatid. Kundi ikaw ay pinoposisyon at inihanda ng Diyos sa lugar at nais na pagdalhan niya sa iyo. Yan po. So here, pinoposisyon ka ng Diyos. Inihanda ka ng Diyos sa lugar na nais niyang pagdalhan sa iyo. Kaya, huwag mong isipin na nire-reject ka ng Diyos. Huwag. Dahil pinoposisyon ka lang at inihanda ka ng Diyos. Hindi po ito rejection ng Diyos. Yan po. So, hindi ka nire-reject ng Lord. Kaya huwag mo isipin na ikaw ay nire-reject ng Lord. Burahin natin yung rejection na yan. Bakit? Sapagkat hindi po yan rejection, kundi iyan ay redirection. Amen? Nire-redirect ka ng Diyos kung saan yung bagay na mabuti, maganda, at ayos para sa iyo. Yan po redirection ng Panginoon sa atin upang lalo pang gumanda at sumagana ang ating pong mga buhay. So mga kapatid, at hindi, okay, tingnan niyo po ito, minsan naiinis tayo sa Panginoon at madalas ito po nakakalungkot. Walang kasalanan ng Diyos, dinadamay natin sa problema natin. Hindi kasi natin naisip na yung problemang nangyayari sa atin sa buhay natin, ito na pala yung pagtuturo ng Panginoon sa atin. Na minsan akala mo, galit na ang Diyos sa iyo. Hindi po. Again, ulitin ko, hindi po ito rejection. Ito po yung pagtuturo. Bakit? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa mali nating ginagawa. Amen? Yun po yun. So here, i-redirect tayo ng Panginoon. At alam mo kapatid, yung redirection na ginagawa ng Diyos sa atin, minsan ayaw nating puntahan, ayaw natin lakaran, ayaw natin sa direksyon na ito na binibigay ng Panginoon sa atin. Pero ito ang tamang direksyon. Ito ang tamang landas. Ito ang tamang dapat natin gawin. Yan po. So, bakit? Ang ibig sabihin po nito, ang nais lang ng Diyos sa iyo rito is protektahan ka niya. Redirection, brothers and sisters, is the protection of God to your life. Amen? Pinoprotektahan ng Diyos ang buhay mo. Dahil kung hindi niya tatanggalin, kung hindi alisin ng Diyos, mapapahamak ka ng tuluyan. Yan po mga kapatid, kapag ipinagpatuloy po natin gawin ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, may paglalagyan ka. Delikado ka. Iyan ang totoo, mga kapatid. So, now, again, ulitin ko, hindi po rejection yung mga pangit na bagay. Yan po'y pagtuturo sapagkat nais ng Diyos na i-redirect niya ang buhay natin. Kaya niya nire-redirect ang buhay natin dahil nais tayong protektahan ng Panginoon. Ayaw niyang masira, ayaw niyang mababoy, ayaw niyang maging magulo buhay mo. That is His love to you and He is giving protection to your life. Amen? Yan po yun. So, number 2, obedience is a must. After pruning session, after the season of pruning, masakit po yan, obedience naman ang kailangan. Yan po, mga kapatid, alam nyo, ang obedience, this is the hardest part to follow. Ang pagsunod, mga kapatid, ang pinakamahirap sundin sa pinagagawa ng Lord. Minsan po kasi, mga kapatid, hilingin ng Diyos sa atin, bitawan mo ang mga bagay na pinag-ipunan mo. Bitawan mo ang mga bagay na pinagbuhusan mo ng panahon, pinagbuhusan mo ng pera mo, na salapi mo, binuhos mo lahat. Kung ano yung akala mo tama, akala mo makabubuti. Pero hindi mo alam, mali na pala. Hanggang sa ito po mga bagay na ito, mga kapatid, ay makasanayan natin. Tulad po na sinabi ko kanina, yung mga maling bagay na nakakasanayan natin, yung pong mga maling bagay, nagiging tama habang ito'y nagtatagal. At habang yung mga maling bagay nagiging tama, mga kapatid, ulitin ko lang uli, nagkakaroon na tayo ng yung puso natin nababago. Imbes na itong puso na ito, nakakaunawa kung ano yung mali at tama ang nangyayari. Dahil yung mali, lagi mong ginagawa, yung hindi tama, ay
nagiging tama sa puso mo. Mano ba naman yun? Nagnakaw lang ako ng 1 milyon. Ang daming milyones naman yung taong yan. Hindi na mahalata yun. Kailangan ko milyon. Hanggang sa yung 1 milyon, naging 1 bilyon. Tignan nyo, ang mga korap na departamento natin. Alam nyo ba yung mga korap na department natin? Hindi nga. Baka may magpunta rito. Ang mga korap, BIR, DPWH, Customs, yan po. At ngayon, umaabante si Department of Education, umaabante si Department of Health. Grabe, nakakatakot, nakakalungkot. Wala na yatang matino sa gobyerno natin. Ano ang ginagawa mo? Anak ng Diyos, kung hindi ka kikilos. Alam mo na puro katiwalian na nangyayari kabi-kabila. Anong ginagawa mo? Makiisa sa kasamaan ng gobyerno? Wala kang gagawin? Alam niyo mga kapatid, this is the reason bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ultimately, go therefore and make disciples of all nations. Ultimately, kapatid, ito pong vision natin na ito. Vision po ng church yan eh. Win souls and make disciples. But what are we doing? Only few people here make disciples. And that is why we are training most of you here. Pero yung pagtitrain natin, nagtatago tayo. Ayaw natin. Why? Ito nga po huwag kayong magagalit sa akin, no po. Buti na lang yung miyembro nating pulis ay diretso. Meron tayong miyembro, leader, isa sa mga leader natin. Pero karamihan sa mga gustong magpulis, tanungin mo, bakit gusto mo magpulis? Para yumaman po ako dahil nayayaman po ng mga pulis eh. Kako, pagka ganoon na ang utak nito, Lord, wag pong pangyarihin maging pulis to. Kawawa lalo ang Pilipinas. Dadagdag lang ito sa mga, I'm sorry na po. Sa mga kapatid, ultimately, ito pong making disciples of all nations, ultimately, is to transform the nation para mabago ang bansa natin. At unti-unti, alam kong hindi natin kaya. Pero alam po ninyo, pagka pinagsama-sama natin, yung mga taong may kaisipan, may puso na mabago ang bansa, magkakaroon din ng boses yan sa lipunan. Amen? Bagamat ngayon, maaring hindi tayo naririnig, pero tandaan mo kapatid, merong isang Diyos na nakakapakinig sa atin. Amen? At ang Diyos na ito, sige po, palakpakan mo ang Panginoon. At ang Diyos na nakaririnig ng ating mga panalangin, ang Diyos na nakakakita ng ating mga ginagawa, ay ang Diyos na tutulong sa atin upang mabago ang sistema, mabago ang gobyerno, at maging maayos na muli ang ating bansa. Amen? So, tignan niyo po. Ay, grabe. Pero hindi po ako matatapos. Ang dami kong gusto sabihin. Pero, okay, obedience is a must. Ayan po. Madalas, kung ano yung pinag-ipunan mo, kung ano yung pinagbuhusan mo ng panahon, ng pera, yan po, ay minsan, dahil yun ang lagi mong iniisip, yun ang lagi mong ginagawa, madalas, katabi mo pa ito sa pagtulog mo. Ayan po mga kapatid, sino yung katabi mo sa pagtulog mo? At minsan nga, napapanaginipan mo pa yung mga bagay na yan. So ano ito? Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo ito. Ang isa sa napakahirap gawin na pagsunod ng bawat isa atin. Alam mo kung ano?
pagpapatawad. Marami sa atin hindi marunong magpatawad. Porket hindi ka natulungan ng magulang mo? Tanong, magulang mo lang ba ang may kasalanan? Kaya nagkaganyan ka? Hindi po. Mga kapatid, matutulan tayo magpatawad. Sabi po ng Panginoon yan sa Mark 11:25, patawarin ninyo mga taong nagkasala sa inyo sapagkat akong inyong Diyos ay patatawarin ko rin kayo sa inyong mga kasalanan. Saan pa? Matthew 6:14. Okay. Ano ang sabi? Ang Matthew 6 po, ito po'y Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. After the prayer ay sa verse 14, patawarin muna ninyo ang mga taong gumawa ng kasalanan sa inyo upang kayo ay aking patawarin din naman sa mga kasalanang ginawa ninyo. Grabe, no po? So therefore, hanggat hindi ka pala marunong magpatawad, kapatid, ang kasalanan nasa iyo. Ang kasalanan hindi umaalis sa iyo. Amen? So dito mga kapatid, ito pa po, madalas ang pinagagawa ng Diyos sa atin, alam mo kung ano? Ay yung mga walang paliwanag. Pero mo may pagagawa sa iyo tapos hindi paliliwanag ng Diyos kung bakit niya pinagagawa, kung ano yung pinagagawa niya, at anong dahilan kung bakit niya pinagagawa. Yan po, na para bagang tayo po'y lumalakad sa dilim. Yan po yun mga kapatid. Sa lumalakad tayo sa landas na hindi po natin alam kung saan ang papunta. Hindi natin alam kung saan patutungo. Katulad po ng ginawang pagsunod ni... Ayan, kita na ninyo, may nangunguna sa akin. Parang katulong ko siya noong gumagawa ko ng sermon. Totoo po, tama po. Si Abraham, inutusan ng Lord. Sabi ng Panginoon kay Abraham, ano sinabi? Ano sabi? Iwanan mo ang iyong pamilya at pumunta ka sa lugar na aking sasabihin sa iyo. Yun po yun. Hindi sinabi ng Diyos, pupunta ka sa Quiapo. Hindi. Iwanan mo ang pamilya mo. Pumunta ka sa lugar na aking sasabihin sa iyo. Hindi niya alam yung lugar. Pero habang siya'y naglalakbay, kumaliwa ka dyan. Kaliwa. Kumanan ka. Diretso. Umatras kang konti. Kumanan ka. Ganyan po ang pinagawa kay Abraham. Alam nyo, sa pagsunod niyang ito sa Panginoon, siya po ay nagtaglay ng pangalang Father of Faith. Yun po, so mga kapatid, sa ginawa niyang at marami pa pong iba. Yan po. At madalas mga kapatid, alam nyo, hindi po logical ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan sapagkat walang paliwanag sa mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya naman hindi po natin ito mapaniwalaan. At madalas mga kapatid, hindi natin matanggap yung mga pinagagawa sa atin. Dahil nga po, bakit Lord? Bakit? So, ang kailangan lamang is just do what God is telling you to do. Yun lamang po yun So, pakatandaan po natin mga kapatid. Ito po, tandaan natin that obedience is the key to unlock the next level prepared to us by God. Ang pagsunod, mga kapatid, ang susi upang ikaw ay madala ng Diyos sa next level na inihanda ng Diyos sa iyo. Amen? Gusto mong maging mananagumpay, gusto mong umasenso. Alam nyo, ang pag-asenso naman, kapatid, hindi naman yung 3 hakbang kaagad ng hagdan ang lalampasan mo. Hindi po. Ang pag-asenso, unti-unti. Pataas ang pag-asenso. Kaya naman po mga kapatid, dito,
ang pagsunod, sa pamamagitan lamang ng pagsunod, ang pinakasusi upang mabuksan ang susunod na level na inihanda ng Diyos sa atin. Yan po yun. So, tandaan po natin, tandaan natin mga kapatid, ayaw ng Diyos na masayang ang mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Kaya, anong gagawin ng Panginoon? Ang gagawin po ng Diyos, mga kapatid, ay ititrain ka. Gagawin ng Diyos ay i-equip ka. Gagawin ng Diyos ay sasanayin ka. Yan po. Bakit? Upang mapagkatiwalaan ka. Yan po. So, upang maging habit mo, maging automatic sa iyo, so that you can be accustomed to doing the hard things, doing the impossible things, doing the things that you have not done before. Ititrain ka muna ng Diyos, i-equip ka muna ng Diyos, at tayo po, habang tayo'y sinasanay niya. At kung makita na po ng Diyos, take note of this, kung makita na ng Diyos, kapatid, na ready ka na, mapagkakatiwalaan ka na, and then, this is the time na i-level up ka ng Panginoon. Ipopromote ka na ng Diyos. Elevation will come to you. Yan po yun. So, tignan po natin ito sa John 15:3. Tignan niyo po ito. Tignan niyo po. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yan yon. Ang unang ginawa sa iyo ng Panginoon ay tinrain ka, in-equip ka. At dahil sa training na ito, sa equipping na ito, nasanay ka. Naging ugali mo, naging habit mo na, at naging automatic na sa iyo. Kaya, you are already accustomed to doing difficult things. Yan po. Hanggang sa, hindi mo na napapansin, promoted ka na pala, itinaas ka na pala ng Diyos. And this is the time, mga kapatid, na sinasabi ng Diyos na nalinis na kayo. Yan po yun. Sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. May ginawa ka na. May nangyari na. Kaya nalinis ka na sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Sa English po, you are already clean because of the word I have spoken to you. Yan po. So, sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi po ako may sabi niyan. Therefore, kung hindi ka mananatili sa Diyos, ano mangyayari? Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ayan po. So, tingnan natin sa English. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Walang sanga na mamumunga sa sarili niya. It must remain in the vine. Kailangang manatili sa puno at sanga upang mamunga. Neither can you bear fruit unless remain in me. Gayon din naman, hindi mamumunga hanggat hindi ka nananatili sa Diyos. So, anong ibig sabihin? Kapatid, kung gusto mong magtagumpay, ang pamumunga rito, ang tinatawag na tagumpay. Ang pamumunga rito, ang tinatawag na pagbabago po ng buhay natin. Ang pamumunga rito, mga kapatid, ang tinatawag na promotion po natin. Ayan po. So, verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Tignan niyo po ito. Kung ikaw daw, kung tayo daw po ay mananatili sa puno. Sino yung puno? Kristo. Si Jesus po ang puno. At ang Ama ang tagapag-alaga nito. So, si Jesus ang puno. Kung hindi daw po tayo mananatili sa puno, hindi tayo mamumunga. Kunit, if you remain in me, kung tayo daw po ay mananatili sa puno, kay Jesus, you will bear much fruit. Kayo ay mamumunga ng napakaraming bunga. Dito po sinabi, apart from me, you can do nothing. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yan po ang talatang yon. So mga kapatid, dito,
ay ibig kong tingnan lang natin itong verse 8. No po? Yan. Tingnan niyo po ito. This is to my Father's glory, that you bear much fruit. Kapag ikaw daw, kapatid, ay namumunga, kapag ikaw daw, kapatid, ay pinagpapala, kapag ikaw daw, kapatid, ay nagtatagumpay, kapag ikaw daw, kapatid, ay napopromote, nalulwalhati ang Diyos. Ano yung nalulwalhati? Masaya ang Diyos sa tagumpay na nangyayari sa iyo. Amen? Kaya wag mong isipin. At tandaan mo, meron lamang isa na walang inisip kundi ikaw ay bumagsak, ikaw ay madapa, ikaw ay matalo, ikaw ay ma-prostrate, ikaw ay ma-reject, ikaw ay mamatay, ikaw ay nakawan. That is walang iba kundi si Satan, ang mga demonyo. Amen? Now, ang Diyos Ama, nalulwalhati, masaya siya kapag ikaw ay namumunga. Nakita niyo mga kapatid, kapag lumalago ka, kapag gumaganda buhay mo, kapag gumagaling ka, kapag ang pamilya mo nagiging maayos, iyon po, ipinakikita mo lamang. Okay, nalulwalhati ang Diyos. This is to my Father's glory. Paano nalulwalhati ang Diyos? Kapag ikaw ay namumunga. So, dito po ipinakikita ng Panginoon na at dahil namumunga ka, pinakikita ng Diyos, yan po, na ikaw ay kanyang alagad. Ayun po, so mga kapatid, dito pinakikita ng Diyos na ikaw ay kanyang alagad. Ngayon, masdan po natin dito, training and equipping, nagiging accustomed tayo, nasasanay tayo, nawiwili tayo, nagiging automatic na sa atin ang mga mahirap na bagay, yung mga bagay na hindi natin ginagawa dati, ngayon ay ginagawa na natin. Ano yan? Ang isa ay, meron po ba tayong panalanginan tuwing madaling araw? Meron? Alam nyo, mga bata, alam nyo, mga kapatid, kung gusto ninyo talaga mabago buhay nyo, subukan ninyo sumama sa aming panalanginan. Hinahamon ko kayo kapag hindi na bago buhay mo, sinungaling. Hindi lang ako, kundi ang Diyos na nangako na sasagutin niya ang mga bagay na kailangan natin. Ang linaw na sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, manatili lang kayong tapat sa akin. Ayun po. So, hanggang ngayon, sabi ng Panginoon, hanggang ngayon, hindi kayo tumatawag sa akin. Hanggang ngayon, hindi kayo humihingi sa akin. Ano yun? Hanggang ngayon daw, hindi pa kayo nananalangin. Yan po. Kaya tingnan nyo, marami sa atin hindi marunong manalangin. Natatakot manalangin. Natatakot tawagin sa panalangin. Bakit? Hindi kasi marunong manalangin. Mga kapatid, pagdalo mo sa Don Watts, pagka umattend ka ng Don Watts, hindi ka naman i-assign na manalangin. Hindi po. At pagdala mo sa Don Watts, ang salita ng Diyos, doon po lalago tayo sa salita ng Panginoon. Yan po, dahil unti-unti tinitrain tayo, ini-equip tayo, hanggang sa masanay po tayo, hanggang sa hindi natin namamalaya na tayo po pala ay pinopromote na ng Panginoon. So, number 3, keys to open the doors of blessing. Una, there is pruning, may pagtatanggal, may pag-alis ng mga baggages natin, ng mga bagay na nakabibigat sa atin. At ang pagsunod, yan po. At ang pangalawa, kapag ang pruning, mga kapatid, at obedience ay nangyari na, makikita po natin na unti-unti, mga kapatid ko, bumubukas ang pintuan ng pagpapala. Yan po. Actually, hindi mo na kailangan gamitin pa yung susi para mabuksan lang. Automatic na bumubukas ang pintuan para sa iyo. Yan po ang totoo. Automatic na nagbubukas ang pintuan ng pagpapala, and that is His way of promoting you. His way of promoting every one of us. Yan po. Ito po yung mga
pintuan ng pagbabagong nais ng Diyos sa iyo na mangyari. Ito po mga kapatid ay mga opportunities na nais ng Diyos sa iyo, hindi yung nais mo para sa iyo. Amen? Tandaan niyo po, mas alam ng Diyos ang kinabukasan mo, ang buhay mo. Kaya po, laging sa Kanya nanggagaling dapat. Ito po yung opportunities na mag-uumpisa ng pagbabago ng ating mga buhay. Then, kapag nandyan na po ang promotion, ito naman po ang problema. Nagtataka ka. Kung nandyan na ang promotion, nagtataka ka naman, wow! Ang tanging nasasabi mo sa pagtataka mo, napapawaw ka. Tapos masasabi mo, grabe. Bakit? Dahil sa promotion, kapatid, ang pagpapala, hindi mo na alam kung saan nanggagaling. Ganoon kabuti ang Diyos. Panginoon, paano nangyayari ito? Ang gusto ko lang bilhin, motorsiklo, pero binigay mo sa akin, kotse. Grabe. Panginoon, paano nangyari ito? Gusto ko lang yung bahay na isa lang ang kwarto, pero Panginoon, ang binigay mo sa akin, 4-5 kwarto para sa malaking pamilya. Panginoon, gusto ko lang makarating ng Baguio, pero dinala mo ako sa Japan, sa Korea, sa Europa. Panginoon, bakit ganito? Ikaw naman ngayon ang hindi makapaniwala sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kapatid, alam mo, tandaan mo, kapag ang Diyos nag-angat, ang Diyos nag-elevate, ang Diyos nag-promote, ibang klase, ang tanging masasabi mo, wow. Ang tanging masasabi mo, thank you, Lord. Thank you. Ayun po, so, maaari po ba palakpakan natin ng Panginoon? Ito pa po isa. Tandaan mo kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay hindi po bigla ang dumarating. Alam mo ba yan? Ang blessing ng Lord hindi bigla ang dumarating. Rather, ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay matagal na niyang inihanda, matagal na niyang inilaan para sa iyo. Ang pagpapalang ito, kapatid, ay naghihintay na lamang na bumagsak sa iyo, naghihintay na lamang na mapasayo. Ito'y, again, mapapasayo, kapatid, kapag tayo po ay natutong sumunod. Mapapasayo ito kapag natanggal na yung mga baggages na nakakabit sa iyo. Okay, magbibigay ako ng isang halimbawa. Don't be offended. Pastor, bakit po nagkahiwalay kami ng girlfriend ko? Pastor, bakit po nagkahiwalay kami ng boyfriend ko? Pastor, ano po dapat kong gawin? Mahal na mahal ko siya. Pero, grabe, yung iyak ng babae, grabe talaga yung luha, yung uhog, yung laway, grabe. Alam mo kung bakit? Magpasalamat ka sa Panginoon. Sapagkat ang taong yan ay hindi karapat-dapat sa iyo. Iyon ang totoo. Amen? Huwag kang malungkot sapagkat papalitan ng Diyos. Since ang taong yan na akala mo, yan na yung makakasama mo for the rest of your life, pero inalis ng Diyos. Tandaan mo, hindi yan ang nauukol sa iyo at hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Dahil may mas magandang plano, karapat-dapat na plano na mapapangasawa ka na galing sa Panginoon. Amen? Kaya sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ang gawin mo, kung gusto mo mag-asawa, wag kang titingin sa yung gano-gano ng tiyan? Ang tingnan mo yung ganito. Hindi po. Huwag kang titingin sa itsura. Okay.
Natawa lang ako, naalala ko na naman yung isang kapatid natin. Akala ko po kasi heredero siya eh. Kaya po sinagot ko siya dahil madalas po pagka kumakain siya rito sa tindahan namin, naglilibre siya ng mga kasama niya sa work. At siya sabi niya, malaki lupain namin. Yung pala marami silang paso. Ayun, so, pero hindi naman, kumbaga, naalala ko lang po, pero yung mag-asawang yung pinagpapala na ng Lord. So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, ang Diyos kapag nagpala, hindi po mabilis, hindi po biglaan. Unti-unti po yan. Kaya, anong hinihintay kaya ng Lord? Maaring hinihintay lamang po ng Lord na makita tayong magkaroon ng isang pusong marunong sumunod, magkaroon ng isang pusong marunong magpasakop, magkaroon ng isang pusong patuloy na nagtitiwala at tumatawag sa Kanya. At makikita mo, kapatid, maaawa din ng Diyos sa atin kung makikita mo ang pintuan ng pagpapala, ang elevation mo, ang promotion mo, ang pagandang buhay mo, makikita mo. Itong taon na ito, manatili ka lamang na magpaayos sa Panginoon. Kapag ka may pinuprun siya, kapag ka may inaalis siya, okay lang yan. Humingi ka na lang, Lord, tulungan mo ko na mapagtagumpayan ko, matiis ko ang anumang pagtuturo mo, magawa ko ang mga pagtuturo mo. At kung ikaw naman, kapatid, ay may pinagagawaan, Lord, pilitin mong masunod. Kung tinatamad ka, buhatin mo sarili mo. Kung hindi ka magising, maghanda ka ng isang tabong tubig sa kama mo, sa higaan mo. Pagka hindi ka magising, ibuhos mo para magising ka. Alam niyo mga kapatid, you have to do something to achieve something. Amen? Kailangan tulungan mo sarili mo. Walang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw din. Yan po ang totoo. So here, napakalaga na tayo po makita natin ang ginagawa ng Lord sa atin na ito. So, ano sabi? 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Sa takdang panahon, mga kapatid, iaangat ka ng Diyos. Humble yourself, magpakababa ka. Ibig sabihin lamang po nito, mga kapatid ko, ay obedience. Yan po. So, mga kapatid, ang Diyos po natin ay napakabuti. Ang Diyos po natin, kailanman hindi po nagpapabaya sa atin. Ang Diyos po natin, walang ibang hangad kundi ikaw ay pagpalain. Lalo na sa taong ito. Alam mo ba, okay, look at me. Ayaw ng Diyos. Kung ikaw, kapatid, last year, walang nangyaring hindi ka masyadong satisfied sa ginawa ng Diyos sa iyo dahil parang walang pagbabago. Ayaw ng Diyos sa iyo niyan. Ang nais sa iyo ng Diyos, malaking pagbabago. Ang nais sa iyo ng Diyos, i-elevate ka ng tunay na promotion. Itaas ka ng tunay na success. Ibigay sa iyo ang tunay na pagtatagumpay. Bakit? Upang lalo mo siyang pasalamatan. Hindi ka pagpapalain ng Diyos para sa pansarili mong kapakanan. Hello, ulitin ko. Hindi ka pagpapalain ng Diyos para sa sarili mong kapakanan. Pagpapalain ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Pagpapalain ka ng Diyos para magamit sa kanyang ubasan. Pagpapalain ka ng Diyos upang makita ng Panginoon na ang buhay mo ay patuloy na nababago at ito'y patuloy mong magamit para sa Kanya. Hindi po tayo nabuhay para sa pansarili lamang natin. Nabuhay ka, kapatid, para sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya kapag lagi mong iniisip ang Diyos, lagi mong binibigyan panahon ng Diyos, makita mo, ang buhay mo masaya, ang buhay mo ay mapayapa ka, may peace of mind ka, ang buhay mo ay, pati mga anak mo ay ginagalang ka. Eh po, so mga kapatid, mga anak mo ay
tinutulungan ka. Yun po, so, tapos yung mga tao sa paligid mo, lahat ng makasalubong mo, nakangiti sa'yo, nag-good morning, kamusta na po kayo, binabati ka. Hindi ba tan sarap sa pakiramdam ng ganyan? Na kung saan lahat ay bumabati sa'yo? And that is part yan ng God's promotion. Inaanyayahan ko kayo ngayon, mga kapatid. Ikaw, kung nais mo na i-elevate ka ng Diyos sa taong ito, kung nais mo na itaas ka ng Diyos sa taong ito, tanging ang gagawin mo lamang, let the Lord prune your unnecessary baggages. Let the Lord be obeyed in His commandments. Yun naman po sabi ng Panginoon, di po ba? Kung ako'y iniibig ninyo, sundin ninyo ang aking mga utos. Therefore, kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, hindi natin love ang Diyos. As simple as that. At kung ayaw mo na patanggal yung mga extra baggages mo, ayaw mong tanggalin, kapatid, yung pagbabasa mo ng kalaswaan, bago ka matulog, mas binabasa mo yung cellphone mo sa mga kalokohang bagay. Isa yan. Alam kong mahirap tanggalin, pero pwedeng tanggalin. Meron nga po tayo, marami tayong mga kapatid dito na dating drug addicts. Pero bakit natanggal nila yung kanilang addiction? Marami sa mga kapatid natin, mga lasenggo. Pero bakit natanggal nila ang kanilang pagiging alcoholic? Dahil pwede naman, mga kapatid, kung gugustuhin mo lang. Ang ipalit mo yung mga bagay na panlangit at makikita mo ang elevation, ang promotion na gagawin ng Diyos sa iyo. Kapatid, kung sa sarili ko lamang, alam mo, at kung sa sarili nyo lang, hindi naman natin talaga kaya eh. Pero sa tulong at awat habag ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Maaari ba pakiawit niyo yung walang imposible? Malumanay. Panginoon, maraming salamat. Meron po kaming Diyos na walang imposible sa iyo. Meron kaming Diyos na sa laban ng aming mga buhay, katuwang namin, Panginoon, sa buhay namin. Sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon namin. Lord, narito kami. Narito kami, Panginoon. Narito, O Diyos, ang iyong mga anak. Nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nakikita mo ang isipan ng bawat isa. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon ko, na ang aming mga puso't isipan ay maging puso't isipan mo rin upang ang buhay ng bawat isa ay magkaroon ng tunay na pagbabago, magkaroon ng tunay na pag-angat sa buhay, magkaroon ng tunay na promotion at elevation, magkaroon ng tunay na tagumpay, Panginoon. Panginoon,
itinataas ko po sa iyo, magmula sa mga bata hanggang sa mga pinakamatatanda sa amin na narito, magmula sa mga miyembro hanggang sa mga leaders mo, O God. Ang pagpapala mo ay patuloy po ninyong igawad sa iyong mga anak na narito. Kasama, O Diyos, ang mga mahal namin sa buhay na wala rito, O God. Pagpalain mo rin po sila kahit saan man sila naroon at anuman ang kanilang ginagawa. Ang pagpapala, pag-iingat, pagtatagumpay ay patuloy po ninyong igawad. Hindi lamang sa amin, bagkus sa amin po mga kapatid na wala rito. Kasama, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa live streaming, O God. Panginoon, maraming salamat sapagkat meron kaming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Meron kaming Diyos na lagi ay nakatingin sa amin, nagmamasid sa amin, nagmamalasakit upang ang bawat isa ay mapabuti at mapaayos ang buhay. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng awat abag sa amin. Kaya po, Panginoon ko, ang iyong pagpapala ay patuloy mong ibuhos sa iyong mga anak. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kapurihan, kalwalatian at kadakilaan. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. God bless you all po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan! Sino na bless ngayong araw? Amen! Dahil lahat posible sa ating Panginoon. Ngayon naman, hindi tayo magpapapigil magpuri sa Kanya. Amen! Kaya gawon, kahit paos, hindi kami magpapapigil, Panginoon! Come on, church! Let's continue to praise our Lord. Come on! Let's clap our hands! Tayo'y magsasaya ngayon. Oh, magsaya tayo ngayon, pagkat buhay ang ating Panginoon. Oh, magsaya sa piling niya, sabay-sabay tumalon. Oh, magsaya tayo ngayon, pagkat buhay ang ating Panginoon. Oh, come on, church! Tayo'y tatalon! Sabay-sabay tumalon! Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Come on! Let's continue to praise our Lord! Sige, sabihin mo! Hindi magpapapigil! Sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi magpapapigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Come on, sabihin mo. Ngayon, patuloy natin sasabihin, Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo. Ngayon, Panginoon, may katagumpayan at may pagpapala sapagkat sa'yo lang to matatamasa. Come on, church! Ikaw ay dakila, dakila ka. Sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, salamat o Diyos. Ikaw ay dakila. Sige, sabihin mo,
kami nagagalak sa'yo. Palagi-lagi, Panginoon. Sige, sabihin mo, come on, church. Sumamba sa presensya Hindi magpapapigil. Hindi papipigil sa pagsamba. Galak sa aking puso'y nadarama. Kaya talika natin Come on, let's go. Sumamba sa presensya Hindi magpapapigil. Hindi papipigil sa pagsamba. Galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na, sumama na. Sumamba sa presensya niya. Come on, let's raise our hands. Na 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 na. Come on, church. Magpasalamat tayo sa